Ang kwento namang ito, Sir Red, ay tungkol sa isang Greek resident namin na itago na lang natin sa pangalang Mary. 73 years old. By the way, ako pong muli si Loki. Si Mary ay ipinanganak sa Greece at lumipat sa Australia after ng World War II. Dito na siya nag-aral kasama ang mga kapatid niya at lumaki kasama ang kanyang pamilya. So basically, dito na rin po siya nakapag-asawa at nagkaroon ng 5 anak. 2 lalaki at 2 babae. Opo, 5 ang anak niya. Yung isa kasi ay hindi pa matukoy ang kasarian, makaraang siya nga ay makunan na nagdulot sa kanya ng labis na depresyon kasi yun sana po yung unang anak nila ng asawa niya. Napunta siya sa facility na pinapasukan ko dahil hindi daw kaya ng mga anak at apo niya na alagaan siya dahil nga sa mga ipinapakita niyang behavior. Andyang nagwawala daw kasi agad-agad si Mary kahit nga minsan ay wala nga daw pong dahilan. Bigla-bigla na lamang itong sumisigaw, umiiyak, nagsasalita ng mabilis at yung mga salitang hindi mo nga daw talaga maiintindihan. Akala ko nung una, salitang Greek ang mga pinagsasasabi niya pero kinumpirma ng mga anak niya mismo na hindi daw ito Greek. Si Mary ay inilagay sa facility sa level 3 ng building kung saan ang mga residente na may demensya ang siyang naroroon lamang. Yung unit coordinator nila doon na half Pinoy at half Chinese ay nag-request na ilipat ako doon sa floor na iyon from level 2 para mabantayan ko daw po si Mary ng one-on-one. Tinawagan ako ng facility to inform na from the next duty ko nga ay doon na ako mai-assign. Iba na din yung unit coordinator ko doon at hindi na nga yung same coordinator ko sa level 2 ang hahawak. So nag-comply naman din ako at sumang-ayon sa sinabi nila kasi sa kadahilanan nga din daw na mas madaling mag-care ng mga may demensya kumpara sa high cares na kung saan kinakailangan ng 2 o mahigit pang caregivers sa isang residente kasi nga hirap na silang gumalaw ng mag-isa at iba naman daw yung mayroong machine pang gagamitin sa paglilipat kasi nga malaki at mabigat. Compared sa mga residente po namin na nasa dementia ward na able pa namang maglakad at talagang may mga daily activities pa po sila. Yun bang kailangan lamang naming gawin ay gabayan sila dahil para po silang bigla-bigla na lamang nagiging batang isip. Hindi naman kaya agresibo. The worst, nananakit ng ibang residente o caregivers. So pagdating ko nga sa level 3, ibinigay agad sa akin ang assignment ko. Binasa ko kaagad at pinag-aralan ang admitting charts ni Mary. So nung humantong ang first day ko pa lamang sa kanya, legit as in, Sir Red, na medyo kinilabutan na ako. Pagkapasok ko pa lang sa kwarto, bigla kasi siyang tumigil sa kakasigaw. Agad din siyang lumingon at tumitig sa akin. Sabay ngiti ng nakakakilabot katulad po ng mga ngiti ng mga karakter sa mga horror films. Yung mga kasama ko na mga tenured caregivers sa floor na iyon ay nagsipag-alisan na after nila akong hinatid sa room ni Mary. Ewan sa kung bakit nagsipulasan yung 3 iyon.
Yung isa ay Chinese guy na mataba at tawagin na lamang natin sa pangalang Bok Choy, at yung dalawa namang babae na kasama na rin doon yung unit coordinator namin sa level 3. Pinilit ko talaga na i-ignore yung naramdaman ko kanina pagkapasok. Basta't ang inumpisahan kong gawin, binuksan o nililis yung malalaking kortina at Venetian blinds para at least ay makapasok naman ng liwanag mula sa labas. Napakadilim kasi ng kwarto ni Mary dahil lahat ng mga ilaw ay naka-switch off din. So nung binuksan ko na yung blinds, sumigaw si Mary. Nagwala na naman siya sa kwarto niya. Tumakbo ito at nagtago sa loob ng kanyang banyo. Sinubukan ko siyang pakalmahin at kumalma lamang ito nung sinarado or nilagay ko ulit sa dating gawi yung kurtina. Sinarado ko na naman ulit ito at nung tumunog yung pager ko at nabasa ang message ng unit coordinator namin, ang sabi, huwag ko daw bubuksan ang kurtina niya dahil ayaw nitong maarawan. So dahil doon, sinarado ko na ulit yung kurtina niya hanggang sa totally magdilim muli. Saka lamang din siyang lumabas ng banyo at kumalma nung binalik ko na yung kortina at blinds. Sumiga siya sa kama at muling natulog. Since bored na ako masyado, kinuha ko yung pocket notebook ko at nagsimula akong mag-sketch. Tumunog muli yung pager ko at sa pagkakataong iyon ay galing na kay Bok Choy. Ang laman ng mensahe niya ay kinukumusta niya ako. Okay lamang daw ba ako sa aking trabaho doon? Okay na rin daw ba si Mary? At kung sakali daw na kailangan ko ng tulong, tawagin lamang daw niya kami. Nag-reply naman ako na, sure, no problem. Makalipas ang ilang oras, buring na talaga ako sa loob. Natanong ko ang sarili ko na kung bakit kailangan ng one-on-one nitong residenteng ito na panay tulog lamang ang ginagawa. Habang yung ibang caregiver sa labas ay busy na masyado sa kakaalaga ng ibang dementia residents. Si Bok Choy nga, 5 residents ang nakatoka sa kanya. Samantalang yung ibang kasamahan kong caregivers ay tig-4 na residents. Pero kapansin-pansin, sa akin, iisa. So dahil sa pagkabagot, nakatulugan ko na lang ang pagbabantay sa residente ko. Nang bigla na lamang tumunog yung bed sensor niya at nag-beep. Naalimpungatan ako dun. At ang bumungad talaga sa akin sa pagdilat ko ng aking mata ay si Mary. Yung resident ko na nakatayo sa harap ko mismo at si Red. Believe me, nakangisi po siya ng nakakakilabot. Naturalmente ay nagulat ako at natakot at the same time kasi iba talaga yung ekspresyon ng mukha niya. Ang nakadadagdag pa nga sa kilabot ko ay yung lamig na nanggagaling sa aircon at nakasaradong mga kurtina na nagpapadilim lalo sa kwartong iyon. Nang tumunog bigla ang pager ko, agad ay binuksan ko ito at nabasa ang message ng unit coordinator namin. Sinasabi niyang lumabas muna ako at kumain muna ng lunch. Chinek ko yung relo at laking bigla ko talaga, Sir Red, dahil 1:00 na pala iyon ng hapon. As in, nakatulog na pala ako ng matagal kasi yung huling check ko sa relo ay 8:20 AM pa lang. So lumabas ako ng room ni Mary at paglabas ko nga'y sinalubong ako agad ng mga kasama ko, sabay tanong kung kumusta nga daw ba.
bakit ang tahi-tahimik daw sa silid na iyon. Yung isa pang kasama ko, kinukumpirma kung meron nga ba daw na nangyari at sa kung bakit nga daw ganun katahimik sa kwarto ni Mary. Meron nga daw ba akong dapat na i-share sa kanila? Nakaramdam daw ba ako ng mga unusual things that you mostly feel? Nagwa-wonder pa nga yung isa kong kasama kung paano nga daw na-manage to become inside. Nagtaka lamang din ako sa mga tanong nila kung bakit sunod-sunod at parang curious na curious sila. Dahil doon, napatanong tuloy ako na kung bakit ganun sila ka-curious. Kung bakit all of a sudden, nagtanong sila ng sunod-sunod ng ganun. Sa aking pakiwari kasi Sir Red ay meron silang itinatago. Meron silang something na dapat aminin sa akin at hindi dapat kinokonsil. Dahil doon, dinugtungan ko pa. Napansin ko rin kasi earlier, bago ako pumasok sa room ni Mary, ay takot na takot sila. Lahat sila ay nag-disperse ng ganon-ganon bigla nung ako ay pumasok na. Sa huli, sinabi kong, "Is there something there that I need to know?" At nanahimik sila ng ilang segundo. Hanggang sa nagsalita yung caregiver na Russian. "Loki, have you checked her admission papers? What I mean is the other papers. The actual papers in the folder inside that cabinet near the medicine room? I bet you just read the papers in the computer." At sasagot na sana ako sa tanong niya nang biglang pinutol ni Andy, isang kasamahan ko na Samoan. Ang sabi niya, "Let Loki enjoy his lunch and we should welcome him in our family here. Don't worry honey, we are a bunch of friendly people here." Ngumiti na lang ako at nagpatuloy sa pagkain habang napansin ko yung isang kasamahan ko na Aussie na si Robin na iba ang tingin. Kinahapunan, natapos ko yung shift ko at umuwi ng bahay na hindi pagod at hindi stressed. Makalipas lang ang ilang oras, nakatanggap ako ng email at offer na kung pwede daw ba akong mag-stay sa facility with the resident on a different shift. If yes daw sagot ko, pwede daw ba akong mag-stay ng 24 hours in a week with full benefits and compensation ng family at company. Nag-reply ako sa email nila at sinabi kong under student visa pa kami nung time na iyon at hindi allowed na mag-work ng 48 hours in a week. Only aside from that, if I will accept their offer, no one will look after our son if my wife also needs to go to work. Kaya kinabukasan, pagkapasok ko, ipinatawag agad ako sa office at kinausap ng family at ng unit coordinator namin kasama na din ng 2 tiga-accounting office. Sabi nila, aware naman daw sila sa visa conditions namin. Kung kaya't nahantong sa isang offer ang management. Itong offer daw na ito sa Red is in a way that no one will ever know. Napapaloob sa usapan at sa sinabi sa akin ng unit coordinator na we will still pay you as usual with a number of days according to your roster or schedule and the rest are paid on hand.
On hand po yung tawag sa sahod na hindi dadaan sa accounting para hindi masilip ng gobyerno na sumobra ako sa oras ng trabaho na nakasaad sa visa namin. Bawal kasi talaga iyon sapagkat pwedeng ikapahamak to the point na makancel yung visa namin. Ang tugon ko naman sa request nila ay, "Your offer is very tempting, but on the other hand, I am very afraid that it will cause me trouble someday. Maybe you can offer it to others who are not under student visa just like me." At ang sabi naman ng unit coordinator namin ay, "You are the only one who can do this." Matapos ang ilang beses na pangungumbinsi nila sa akin ay napapayag ko sila sa gusto ko. Basta't ang agreement ay ilipat na lang nila ang shift ko sa gabi instead sa morning. The same day at the same day off. Hindi naman ako pumayag sa gusto nila kasi risky talaga iyon sa part namin. Agad naman silang pumayag since wala daw ni isang caregiver ang nakakatiis sa gabi na bantayan itong si Mary one-on-one. Kaya after nun, pinauwi nila ako agad para makapag-rest daw ako for the later shift which is from 11 p.m. to 6 a.m. Doon na pala magsisimula ang lahat. Ito, Sir Red, ay yung desisyon at hakbang kong maling-mali at talagang pinagsisihan ko. Unang gabi ko pa lamang kay Mary. Halos hindi na mapalagay ang loob ko dahil ang bigat-bigat ng feels ko talaga sa pagpasok ko pa lang sa kwarto niya. Buong gabi siyang tumatawa, takbo ng takbo sa kada sulok ng kanyang kwarto na parang 8 years old na bata. Nainis pa nga ako dahil tumae siya sa pads niya at dinukot niya ito at pinagtatapon at ipinahid pa sa dingding ng kwarto niya. Nung nainis na ako ay sinabihan ko siya, "Mary, why are you doing this? It's bedtime already and you need to go to your bed to sleep. Come on, let's call it a day and let's have a good restart." Tumigil si Mary at sinabi niya sa akin, "If I don't want to go to bed, do you think monsters will get me?" "Do you think monsters will come here and take me? Huh? Loki? Why do they want to take me if I am one of them? Maybe I will visit your home and take your 5-year-old son with me. He will just die if I do that. So tell me, what will you do then, huh?" Yan ang exact words niya sa akin. Sa takot ko talaga, Sir Red, ay lumabas ako ng kwarto niya at iniwan siyang tumatawa at yung tawa po niya ay parang demonyo na talaga. Pagkalabas ko, yung ibang residente ay naging balisa na rin at yung ibang ay nagwawala na. Tinanong pa nga ako nung isang kasamahan kong Nepali kung ano nga daw ba ang ginawa ko sa loob at bakit gano'n na lang daw ang tawa ni Mary. Hanggang sa narinig talaga namin mula sa labas ng kwarto ni Mary ang pag-iiba ng boses niya. As in legit talaga na naging matinis hanggang sa nagiging mababaw at yung bang parang boses na namimilog, bumababa at nag-iiba talaga. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi na talaga ako bumalik sa kanyang kwarto. Sa takot ko, kahit alam ko na tulog na ang asawa at anak ko sa bahay ay tinawagan ko sila at kinumusta. Sinabihan ko si Mrs. na magtabi ng Bible sa kama at budburan ng asin ang labas ng pinto ng kwarto namin
At gayon din ang gawin sa aming hinihigaan upang magkaroon ng proteksyon kung sakaling makatulog sila. Pinaandar ko rin yung Alexa device namin sa bahay para mag-play ng mga Christian songs. At gamit din ng Alexa, kinontrol ko ang mga ilaw sa bahay at pinaandar ko lahat mula sa unang palapag hanggang sa mga kwarto at banyo at sa mga hallway hanggang sa labas ng bahay namin. Kinaumagahan, hinintay ko ang unit coordinator namin. Sa halip na uuwi na ako dahil hanggang 6 a.m. lamang ang shift ko. Naghintay pa nga ako ng 2 oras at nang sumapit ang alas 8 ng umaga, dumating na ang unit coordinator namin na si Miss Chio, hindi tunay na pangalan, at pinaulanan ko talaga siya ng tanong. Since Bisaya din siya katulad ko, nai-express ko ang mga tanong sa isipan ko sa kanya. Isa na dun yung whole back story ng resident at sa katotohanan ng admitting diagnosis nito at kung bakit siya napunta sa facility namin. Hindi ako sinagot ng unit coordinator namin at sa halip tinawag niya si Robin at pinakiusapan na ibigay sa akin yung folder ng resident. Binuklat ko yung folder at doon ko po nalaman na ang resident pala na si Mary ay nagkaroon ng matinding depresyon dahil sa digmaan at naabuso din pala siya, lalong-lalo na ang kanyang kabataan. Dagdag pa doon yung nawalan siya ng anak dahil nakunan at hindi lamang pala iyon. Namatayan pa pala siya ng isa pang anak na lalaki dahil sa aksidente. Yung isang lalaki na anak niya na nakilala ko nung unang araw ko sa kanya ay adopted son lamang pala nila ng asawa niya dahil kamukha daw niya yung anak nilang lalaki na nasawi sa aksidente. Doon ko rin nalaman na naging ganun na si Mary nung sumapit ang nakaraang birthday niya. Bigla daw itong nag-iba ng ugali. Parang naging baliw, nagsasalita ng mag-isa. Paminsan, kinakain nito ang sariling dumi at iniinom ang ihi. Nagsasalita din daw ito ng mga salita na hindi nila alam kung anong lengguwahe. Basta't sinusubukan din daw nila na dalhin sa mental facility si Mary para magamot kung sakasakali pero nakapitong mental facilities na daw sila around Melbourne, Sir Red, pero lahat ng napuntahan ay dinedecline lamang sila sa kadahilan ng wala daw pong makitang mental problems o kahit anong mental issues kay Mary. Kaya daw nila sinubukang dalhin na lang si Mary sa facility na ito dahil hindi na nga nila kaya pang alagaan at makasama si Mary sa ganoong estado. May mga instances daw na nakikita nila ang kanilang ina na nakatayo sa loob ng kwarto ng pamamahay ng isa sa mga kapatid nila at pinanlilisikan daw ng mga mata ni Mary ang mga ito. Ito yung pagkakasabi o yung nakasaad sa chart ng isa sa mga anak ni Mary na si Alexo. Ang sabi, nakita nila ang kanilang ina na si Mary na nakatayo habang nginingitian sila ng nakakatakot. Bukod pa nga daw doon, parang nag-glow in yellow or green ang mga mata nito. Parang ganun daw sa mga hayop na napipikturan tuwing gabi. Umiilaw ang mga mata. She's not our mommy anymore and I believe that she is not from this world. Yan ang nakasaad sa isa sa mga chart ng anak ni Mary. Isinulat ko sa pocket notebook ko ang sinabi ng isa niyang anak para ipabasa sa asawa ko pagka-uwi. Nang makauwi na ako,
Biglang sumama ang pakiramdam ko na para akong lalagnatin. Nagsuka ako at nahilo si Red. Pinahiga ako ni Mrs. at pinainom ng gamot at hinilot pa nga niya ang kamay at likod ko. Ikwinento ko kay Mrs. ang mga naganap at kung bakit ko siya tinawagan hating gabi kanina para gawin ang mga bagay na inihabilin ko. Natakot si Mrs. at kitang-kita ko sa kanya ang kakaibang takot na noon ko pa lamang nakita sa loob ng 18 taon ng pagsasama namin. Since masama ang pakiramdam ko at may makulit din kaming anak na kasama, tinawagan ni Mrs. ang facility to take a leave for today to take care of me and our son. Kahit masama ang pakiramdam ko, pilit ko pong inalam ang mga pangyayari sa paligid ko, lalo na sa anak namin dahil talagang natakot ako sa sinabi ni Mary tungkol sa anak ko. Paano din niya nalaman na may anak akong lalaki na 5 taong gulang? So habang nagpapatugtog ng mga Christian song si Alexa, bigla itong tumigil at tumawa. Si Alexa talaga si Red. Tumawa. Pabalik-balik yung tawa ni Alexa. Nagtaka naman ako kung bakit bigla din tumigil ang tugtog ng Christian songs ni Alexa, gayong hindi naman ako nagbibigay ng commands to stop. Tumatawa lamang ito. Tawa lamang ng tawa at kung bibigyan mo lamang siya ng command na Alexa laugh, doon lamang dapat ito tatawa, pero wala ni isa sa amin ang nagbigay ng ganung utos. Kinilabutan kami ni Mrs. at dali-dali niyang niyakap ang anak namin habang ako naman ay nagsaboy ng asin sa paligid. Nagdasal kami ng Mrs. ko nang biglang nag-ring yung cellphone ko. Tumawag yung isa kong Pinoy na kasama sa facility at itong kasamahan kong ito'y lumaki na sa Australia. Sabi niya sa cellphone kung pwede daw ba akong bumalik sa facility as soon as possible kasi may nangyayari daw kay Mary at pangalan ko daw ang sinasambit nito. Ang tugon ko lamang sa kasama kong iyon ay sorry. Hindi ako makakabalik diyan muna dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Sabi ko pa nga'y, I guess there's something strange happening in our home as well. Kaya after ko po nasabihin ito sa kanya, nag-switch siya ng camera niya sa phone at nag-video call na siya. Finidyohan po niya si Mary sa room niya na ngayoy hubot-hubad at si Red lumulutang habang nakatayo. Pati yung mga mata niya at may umaagos pa nga pong laway sa bibig nito habang yung isang caregiver na na-assign sa kanya nung araw na iyon ay nasa labas ng room niya, hawak ang dugo ang ulo nito dahil hinampas daw pala ng matigas na bagay ang caregiver na ito habang yung isa naman braso ang dumudugo dahil hindi sa hinampas kundi kinagat umano ni Mary. Kaya napalabas silang dalawa ng kwarto imbes na sana'y papaliguan ang residente ng oras na iyon. Mabuti na nga daw si Red at hindi lumabas si Mary sa pintuan nito at para nga daw pong takot itong lumabas. Sabi pa ni JR, "Bro, please come here. You're the only one who can help us." Ngunit sabi ko naman, I can't help you with that. Just in case you should call a preacher or a priest or any exorcist, but I am not one of them. At binabaan ko na ng call si JR at nagpatuloy kami sa pagdarasal ng asawa ko sa bahay. 10:00 ng gabi nang may tumawag ulit sa phone ko. Sinagot ko ang tawag at nakausap ko si Miss Chio at siya nga yung unit coordinator namin. Ibinalita niya sa akin
na pumanaw na daw si Mary kaninang alas 7 ng gabi. Dinala daw ito ng pamilya niya sa ospital para gamutin kasi hindi sila naniniwala sa mga sanib or anything paranormal maliban na lang sa isa nilang anak na si Alexo. Nung nasa ospital nga daw si Mary, tinurukan daw ito ng pampakalma dahil nagwawala ito sa emergency. Makalipas ang ilang minuto, bigla daw itong tumayo. Tinanggal ang restraints niya at tumakbo palabas ng ospital. Pilit naman daw itong pinigilan ng mga tao na nakakasalubong niya pero sobrang lakas daw talaga ni Mary at kaya niyang itulak ang mga ito ng malayo sa kanya. As in parang humahagis talaga. Ang mga pinto nga daw sa ospital ay kahalintulad ng mga doors ng mga mall na kusang bumubukas at dahan-dahan lalo kapag may papalapit sa sensor nito. Nagkandabasag-basag nga daw po ang mga glass doors ng ospital dahil binangga ito ni Mary at tumalon sa gitna ng daan kaya nasagasaan ng Uber. Dahil din sa pagkabigla ng driver ng Uber, tumakas pa daw ito at hindi man lamang huminto. Sa lakas ng pagkakabangga kay Mary ay tumilapon ang katawan nito sa kabilang bahagi ng daan kung saan naman siya nabundol ng pick-up truck. Nagkandalasog-lasog ang katawan ni Mary at nang dalhin ulit siya sa loob ng ospital, wala na itong buhay. Nalungkot ako sa narinig kong balita. Kung pumayag lang sana ang mga anak ni Mary na madasalan ito ng isang pastor na anak din ng isang residente sa facility na tiyempo namang nasa facility nung panahon na nangyayari ang bagay na ito, ngunit ayon naman kay Miss Chio, hindi daw sana humantong sa ganito ang pangyayari. Makalipas ang isang linggo, bumalik na ako sa trabaho at kinausap pa ako ng isang Samoan na kasama ko rito. Sinabi niya, makaraan nga daw na mabakante ang kwarto ni Mary nung siya ay mamatay every night according sa mga staff na panggabi. Nadidinig pa rin daw nila ang boses ni Mary, lalong-lalo na ang lakas ng tawa nito na as if naroroon pa rin siya sa loob ng kwarto niya. Yung mga doors nga daw ng closet nito ay nagbabanging at naririnig nga daw nila na nagbubukas-sara ang telebisyon sa loob. Ginawa nga din daw nila, Sir Red, ang ikinukonsider nga nilang magical thing na ginawa ko sa bahay namin. Katulad ng pagkakalat ng asin sa kwarto ni Mary. Ay doon nila nabalikan sa kung bakit parang takot lumabas si Mary. Hindi nga daw po siya makapass right on doon sa mga asin na yun. Ito yung time na lumabas yung dalawang caregiver, Sir Red, na nabanggit ko kanina na nagdurugo yung ulo dahil hinampas na matigas na bagay at yung isa pa nga ay nagdurugo ang braso dahil kinagat ni Mary. Ang pinakahuling sinabi na lang ng kasama ko, I hope she finds peace in the afterlife now. Matapos kong madinig ang mga iyon ay pumasok ako sa kwarto ni Mary at doon ay nagdasal. Hawak ang nakasinding insenso na gawa naman sa sandalwood. Nauna na doon pumasok ang iba ko pang kasamahan kasama ang isang pastor habang yung isa naman ay nagpakilala bilang isang spirit questor daw. Makalipas ang isang buwan, umalis na ako sa facility na iyon.
Andun pa rin kasi talaga Sir Red yung takot at yung trauma sa nangyari at naging malaking issue na rin sa facility yung mga nakikita ko na mga bata na tiga-sundo ng mga mamamatay na residente. Kasi yung ibang caregivers na nakakaalam tungkol dun ay pinagsasabi din pala nila sa ibang residente at mga kapamilya nito ang mga sinabi ko nun. Itong mga batang sundo din na ito ay ipinagtatakot na rin ng ibang mga caregivers sa ibang residente, lalo ang mga pasaway at ang mga matitigas ang ulo. Yung iba namang Pinoy ay ginagawa nilang sugal dahil pinagpupustaan nila kung anong petsa mamamatay yung isang residenteng matanda dahil may isang Indian na caregiver na ginagawa at ginagaya ako. Nakakakita din daw siya ng mga bata sa loob ng room ng residente bago ito mamatay. Kaya po siya naging ganun kasi 2 beses siyang nakatsamba sa hula-hula niya sa kung kailan mamamatay ang nasabing pinapakitaan ng mga bata. Kung si Wendy, isa sa mga resident sa facility na may ESP o extrasensory perception ang tatanungin, peke daw si Supatra, yung Indian kong kasama. Nagpapanggap lamang daw ito na may nakikita din itong kaluluwa para sumabay sa kasikatan ko at ni Adam na isa naman sa kasamahan kong Aprikano na tulad ko rin ay may kakayahan na makaramdam at madalas ay nakakakita din. Dito ko na lamang po tatapusin ang kwentong ito at sa susunod na may kikwentuhan ko naman kayo sa naging karanasan ko sa bahay mismo ng mga resident ko sapagkat after ko nga pong umalis sa kumpanya kong ito ay nakahanap ako ng trabaho bilang home care assistant. Caregiver work pa rin po pero sa bahay na mismo ng residente ang setup. More power sa inyong channel, Sir Red, and more stories to tell.